po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bambi. Isa akong may bahay na ang tanging hangad ay mapasaya lamang ang pamilya. Dahil sa umaapaw na biyayang natatamasa namin, sinunod ko ang lahat ng gusto ng aking asawa at mga anak. Bilang ina na may hawak ng pera, naging galante ako sa aking pamilya to the extent na naging bulaksak sila. Pero hindi sa lahat ng panahon umaapaw ang biyaya. Dahil dumating ang panahon na hinto sa pagiging sima ng aking asawa at nagsimula ang aming problemang pinansyal. Ngunit mabait ang Diyos dahil isang biyaya pala ang nakatakda naming matanggap. Ma, Pa, pinatawag niyo po kami? May problema po ba? Bago tayo magsimula, nasa na si Jepoy? Baka kasama po ulit ng mga tropa niya. Alam niya naman yun. Mas gusto nun maglagalag sa labas kesa pumirmi sa bahay. Sasabihan ko na lang mamaya si Jepoy doon sa napag-usapan natin. Mga anak, meron tayong malaking problema. Ang papa niyo na lang magsasabi sa inyo. Albert, Lika. Po. Magsakulit ako sa medical kanina. Mataas daw kasi yung blood sugar ko at high blood pa rin ako kahit na umiinom na ako ng maintenance medicine. Kung palagi akong bumabagsak sa medical, baka hindi na ako makasampa ulit ng barko. Ibig sabihin nun, mag-iiba na ang takbo ng buhay natin. Kung dati namuhay tayo ng marangya, ngayon kailangan natin magtipid. Iiwasan na natin ang lahat ng luho. Oh my God! Ibig sabihin, hindi ko na mabibili yung mga branded makeups, beauty products, pati mga branded shirts, bags, and shoes? Oo, Nika. Bibili lang tayo ng mga bagay na kailangan mo talaga. At hindi na tayo bibili ng mga branded. Paano ako, Pa? Babawasan niyo na rin yung allowance ko? Sobra-sobrang allowance na binibigay namin sa'yo, Albert. Hindi pwede yun. Mga anak, pasensya na ha. Pero kailangan nating magigpit ng sinturon ngayon. Hindi naman ito magtatagal. Hahanap kami ng paraan ng papa nyo para makabangon ulit tayo. Pero sa ngayon, sana makiisa tayong lahat. Mama! Papa! Oh, Dali! Jerry. Sa itong pinto! May balita ako sa inyo! Si Jepoy, ikaw na magbukas ng pinto, Jerry. Oh, Jepoy. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Kina Tita Brenda, nakinuot po ko ng lotto results. Oh. Ma, natatandaan niyo po ba yung lotto number na pinatayan ninyo sa akin nung birthday ko? Oo. At inaalagaan niyo ni Tita Brenda? Number yun ng tita Brenda mo. Pero sinare niya sa akin para doon kapag nanalo, dalawa kami maghahati. Teka, ano bang... Ma, nanalo yung lotto number ninyo. Ano? 24 million pesos ang napanalunan ninyo. Talaga? Milyonaryo na kami ni Brenda. Hindi po. Hindi po nakataya si Tita Brenda. Kaya solong-solo niyo po yung jackpot prize. Ano? Bam. Milyonaryo na tayo. Milyonaryo na kami! Dali. Totoo ba ito? O, nananaginip lang ako. Talaga bang milyonaryo na kami? Ma, hindi po kayo nananaginip. Totoo pong milyonaryo na tayo. Oy, Jepoy, nandito ka pala. Nasaan ang papat mga kapatid mo? Si Kuya Albert po kasama ang mga tropa niya. May gimmick daw sila. Si Ate Nika naman nasa mall. I'm sure bumibili na naman po yun ng mga makeup at skincare. Si Papa naman, alam ko pumunta ng casino kasama si Tito Miguel. Isang buwan pa lang ang lumilipas simula nung manalo tayo sa loto. Pero ang laki na ng nagagastos natin. Ikaw, Jepoy, bago na naman yata yung hawak mo cellphone. Opo, bagong labas na model. Naku, hindi talaga kayo nagtitipid sa pera porket panalo lang yun sa loto. Si Tita Brenda po pala, ang laki ng pagtatampo sa inyo.
Hindi niya raw siya binalatuhan kahit man lang daw 1,000,000. Ang papa mong nagdesisyon na huwag silang balatuhan. Alam mo namang asar ang papa mo doon sa asawa ng tita Brenda mo. Ay, naku, makapagluto na nga ng hapunan. Makapagsaing na. Ano ba yan? Napalisan tayo ng kanin. Bakit po kayo sumisigaw dyan, ma? Ay, hindi ako sumisigaw. Nilakas ko lang boses ko. Sino ba nagsaing? Hindi nabawasan yung kanin. Napalis lahat. Ay, di ko naman po alam na may nagsaing pala kanina. Nagpa-deliver na lang po tuloy ako ng pagkain. Nakakainis talaga kayo. Wala kayong pagpapahalaga sa pera natin. Huwag sanang magalit sa atin ng Diyos at bawiin niya lahat ng binigay niyang biyaya. Ambi, matulog na tayo. Bukas mo na lang gawin yan. Jerry, chinek ko yung bankbook natin. 4 million na lang ang natitira sa 24 million na napalanunan natin sa loto. Sa totoo lang, alam mo, hindi ako makapaniwala na nagastos natin ng 20 million sa loob lang ng 6 na buwan. Hindi, tumaya ka na lang ulit sa loto. Malay natin, manalo ulit tayo. Naku, Yun na. huwag na tayong umasa sa swerte. Kailangan na natin kumilos. Tulungan mo ko mag-isip kung anong negosyong pwede natin gawin para mapalago natin ang pera. Wala akong alam sa mga ganyan, Bambi. Paubaya ko na lang yan sa'yo. Ganon. Hindi mo na ako tutulungan. Hindi, wala akong sinabi na hindi kita tutulungan. Pero wag mo akong asahan sa pagmamanage o pag-iisip ng negosyo dahil hindi ko gama yan. Di pala ako makakaasa sa'yo. Wala akong aasahan. Hindi bale, baka swertein ako sa kasino bukas at madagdagan ang pera natin. Naku, pwede ba? Tigilan mo na yung pagkakasino. Madalas naman di ka nananalo. Nagsasayang ka lang ng pera. Ano ba yan? Yun na nga lang ang libangan ko, pipigilan mo pa. Nasa critical na sitwasyon na tayo. 4 million pesos. Madaling mauubos yun kung patuloy kayo sa paglulustay ng pera. Huwag sana nating hintayin na maghirap tayo ulit. Pasensya na kayo kung ganyan lang ang ulam natin, ha? Hindi lang nakapag-grocery mama nyo. Kaya pala tuyo, kamatis at nilagang kangkong na lang pagkain natin ngayon. Nay, naku, masyado maalat ang tuyo, hindi healthy sa katawan. Huwag na nga kayong mapili sa pagkain. Masyado kayo nasanay sa mga mamahaling pagkain. O ngayon, hindi na uli kayo makakatikim kasi wala na tayong pera. Totoo, ma? Wala na po tayong pera? Imposible naman. Malaki ang pera natin sa bangko. Wala na tayong pera, Nika. 50 mil na lang yung nasa bangko. Paano tayo hindi mawawalan? Wala kayong pakuntangan sa paglustay? Paano ngayon yan? Ano gagawin natin? Ma, bakit hindi niyo naman po ginawa ng paraan? O ako na lang ba palagi mag-iisip ng paraan? Kayo, anong plano nyo? Akala ko magninegosyo ka. Gusto ko magnegosyo pero ni isa sa inyo walang gustong tumulong. Lahat kayo, paglulustay ang inaatupag. Ito na ang simula ng paghihirap natin. Oh my gosh. Maghihirap ulit tayo? Ano pa nga ba? Ganun na nga, Nika. Kayong tatlo, titigil muna kayo sa koleyo sa susunod na semestre dahil hindi na namin kayo kayang pag-aralin. Maghanap muna kayo ng trabaho para makatulong sa pamilya. Oo, Ma. Jerry, anong balita? Nakautang ka ba sa mga kumpare mo? Hindi. Wala din daw silang pera. Pasensya ka na. Ito na nga makikitatakot ko eh. Yung wala na tayong mapagkukunan ng pera. Naibenta ko na lahat ng mga alahas ko. Pati yung mga gold-plated na kutsara at tinidor na binili mo nung nagbabarko ka pa. Naibenta ko na rin. Nagbenta na rin tayo ng ilan nating appliances at furniture. Naku, mamamatay tayo ng gutom niyan kung palagi tayong ganito. May natatago akong mga bote, lahat at dyaryo dyan sa garahe. Ibebenta ko ngayon sa junk shop para meron tayong pagkain. Magkano lang yun? Baka hindi pa nagkakahalaga yun ng 1 kilong bigas. Sige na, dadalhin ko na yon mga pwedeng ibenta sa junk shop. Pag may pagkakataon, baka umutang na lang din ako sa mga kakilala kong tricycle driver.
oras ba uuwi sina Albert at Nika? Mamaya pang madaling araw ang uwi nila. Pero ipagtabi na rin natin sila ng pagkain at siguradong gutom ang mga yun pag-uwi. Ma, pa, eto na lang po ba ang pagkain natin? Pasensya ka na, Jepoy. Pero yan lang ang nabili ko sa napagbentahan ko sa junk shop. Magtiis ka muna sa isang pirasong monay at isang pakete ng tigpipisong chichirya. Opo, pa. Hindi mangyayari to sa atin kung may kumpiyansa lang ako at marunong dumiskarte sa buhay. Inaamin ko, nagpabaya din ako. Hinayaan kong maubos ang pera at hindi man lang naganap ng paraan para lumago yun. Jerry, Jepoy, nasasaktan ako sa nakikita at nararanasan natin ngayon. Patawarin mo ako, Bambi, kung naging pabayarin ako at umabuso sa yamang ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pagiging bulagsak ko, yung pagkalulong ko sa sugal, pinagsisisihan ko na yun. Ako rin po, Ma. Pa, nagsisisi na rin po ako dahil naging magastos ako. Nabulag po ako sa karangyaan. Makabangon lang po ulit tayo. Pangako. Hindi ko na po uulitin yung mga nagawa ko doon. Magsisinop na po ako ng pera. Bambi, hindi pa tayo totally naghihirap dahil meron pa tayong isang pag-aari na nasa atin. Ano? Bibenta natin ang bahay at lupa? Siri, natatakot ako. Paano na lang kung mabenta natin ang bahay tapos wala rin mangyari? Saan tayo mapulutin? Ayoko namang tumira sa kalsada. Ito lang ang sagot sa problema natin. Huwag kang matakot. Dahil sa pagkakataong ito, magtutulungan tayong dalawa. Hindi na tayo mamumuhay sa luho. Pangako, Bambi. Lahat tayo magbabago na. Tita Brenda, baka naman po pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Uutang po sana kami kahit 200 lang. Oh, bakit ka umuutang? Hindi ba marami kayong pera? Doon ka humingi sa mama mo. Wala rin po siyang pera eh. Ah, naghihirap na kayo? Ano ba nangyari doon sa napanalunan niyo sa loto, ha? Wala na po. Ang totoo niyan, ipangkakain namin yung 200 pesos na uutangin ko sa inyo. Oh, eh di nakakarma din kayo. Pagkatapos niyo solohin yung jackpot prize, hindi niyo man lang ako binalatuhan kahit numero ko yun. Tita, nagsisisi po ang mga magulang ko sa ginawa nila sa inyo. Wala akong pera. Kaya wala akong mapapautang sa iyo. At saka kung anumang kamalasan niyang nangyayari sa pamilya niyo, buti nga sa inyo. Bakit mo naman ginawa yun, Jeboy? Tingnan mo. Napahiya ka lang sa Tita Brenda mo. Wala na kasi akong maisip na pwedeng utangan maliban sa kanya. Hindi ko naman po akalain na sagad hanggang buto pa rin ang galit niya sa atin. Ay, nako. Hayaan na natin si Brenda, Jerry. Nakapag-desisyon na ako. Bibenta ko na itong bahay at lupa para makabangon na tayo sa paghihirap na nararanasan natin. Sigurado po kayo, Ma? Ayoko kasi nakikita kayong dalawa ng papa mo na halos magmakaawa sa mga tao para lang makautang. Ayoko na nilalait at pinagtatawanan tayo ng mga kamag-anak natin dahil sa nangyari. Jerry, Jepoy, tulungan niyo ako maghanap ng buyer ng bahay at lupa. Hindi po ako makapaniwala na aalis na po tayo rito sa bahay. Marami pa naman tayong masasayang memories dito. Albert, Nika, huwag kayong mag-alala. Maganda naman yung uupahan nating bahay. Ma, tapos ko na pong i-impake ang mga gamit natin. Pwede na po tayong lumipat bukas. Ang tagal ding inabot bago mabenta tong bahay natin. Oo nga po, Ma. Akala ko nga po, hindi na tayo mabibenta dahil nasa looban. Pero may awa pa rin ng Diyos at nakahanap din tayo ng tamang buyer. Ay, siya nga pala mga anak,
Yung perang pinagbentahan ng bahay at lupa natin, gagamitin na namin sa negosyo. Oo. Nagkasundo na kami ng papa mo na yung gagawin namin negosyo, meat processing. Gagawa ko ng siomay, tosino, tapa, at longganisa. Magtutulungan kami para mapalago ang negosyo. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Tutulong po ako sa inyo. Ako rin po, Ma. Siyempre, kasama rin po ako dyan. Hoy, salamat mga anak. Magtulungan na tayong lahat para tuluyan na nating malampasan ang pagsubok na ito at makapagsimula ng panibagong buhay. Natuloy ang negosyo naming meat processing at naging successful ito. Kilala na ito ngayon sa tawag na Bambi's Meat Shop. Nakabili uli kami ng bahay, sasakyan, at nagpatuloy ang aking mga anak sa pag-aaral. Malaki ang natutuhan namin sa dumating na pagsubok na yon sa aming buhay. Isa na rito ang maging matipid at maging wais sa paggastos. At higit sa lahat, huwag umabuso sa biyayang natatanggap. Ako si Bambi, ito ang aking buhay. Ang buhay ni Bambi ay nagbigay sa atin ng inspirasyon na maging masinop at pahalagahan ang bawat biyayang natatanggap natin mula sa may kapal. At sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag na huwag tayong susuko. Laban lang. Dahil darating ang araw, malalampasan din natin yon at magiging maayos uli ang ating buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benamin, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel na Bambi. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon, Anjing Cruz, sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga, sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang dalagang naging matyaga sa pakikitungo sa kanyang kasama. Siya ay si Jamie. May kapansanan ako. Yun ay dahil sa sakit na nakuha ko noong sanggol pa lang ako. Ganun pa man, dahil sa suporta ni Daddy, nakapag-aral ako at naging katuwang niya sa aming negosyo. At dahil ilang taon na rin biyudo si Daddy, siya at ang mga kasambahay ang madalas kong kasama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kulang ng 1K ang pera ko. Paano nangyari yun? Mula naman kahapon nang sumweldo ako. Wala pa akong binibili. Si Yoli. Siya ang naglinis dito sa kwarto ko kaninang umaga. Kinuha kaya niya yun sa bag ko? Ma'am Jimmy! Jimmy, ma'am! Kakain na po tayo. Ay, Ma'am, niluto ko yung paborito niyang ulam para sa ating hapunan. Sige, Yoli. Susunod na ako. Ay, okay po, Ma'am. Ingat po sa paglakad, ha? Almost 2 months na siya dito.
Mukha naman siyang mabait. Nakakatuwa nga siyang kasama eh. Pero, ngayon lang naman ako nawala ng pera. Ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang tanungin? Anong sasabihin niyo sa akin, Daddy? Kumuha ako ng isa pang kasambahay. Pero tulad ng dati, may iwan dito pag umalis kayo ni Yoli, no? Sayang kasi yung mga dati nating kasambahay. Yung isa, nag-asawa na. Yung isa naman, nag-abroad na. Anak, talagang ganun ang buhay. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Sana lang po, honest ang nakuha ninyo. Hari nawa. Galing din po ba siya sa agency, tulad ni Yoli? No. Recommended siya ng Tito Fernando mo. In fact, she's here. What? She's here, anak. Kawing, eto na siya. Eto siya, anak, si Kawing. Magsalita ka. Hindi ka nakikita ng anak ko. Magandang umaga po, Ma'am Jamie. Magandang umaga din. Ayan, oh. Karing pala ang pangalan mo. Yes, oo. Sana maging honest ka sa amin, ha? Mababait naman kami. Kaya, sure na kung honest ka, magtatagal ka dito. Ayun. Pangako po, Ma'am. Magiging tapat at masipag po ako. Hindi ko po ipahihiya si Sir Fernando. Maging ang pinsan ko nakatulong po nila. Ma'am Jamie, bakit po tinawag niyo kami ni Karing? May pupuntahan kasi akong birthday bukas. Gusto kong tulungan niyo akong mamili ng isusuot kong damit. Yung ibang damit ko kasi dito, nalimutan ko na ang kulay. Dahil bihira akong gamitin. Uy, naku ma'am, ang dami mo palang damit, ha? Ang gaganda. Oo nga, Ma'am. Kagaganda. Tingnan niyo nga ang tatlong ito. Alin kaya dito ang mas okay na isuot ko? Formal po bang pupuntahan niyo, Ma'am? Uy, Karing, mayaman sila ma'am, no? Kaya dapat laging sosyal yung ayos niya. Di ba, ma'am? Ay, huwag naman masyado. Hindi naman yun malaking party. Ay, Ma'am, para po sa akin, maganda po ito. Ito pong pink. Ay, Simple, pero mukhang elegante. At tingin ko, magiging komportable kayo dito, Ma'am. ay, wag yan! Ha? Hindi bagay sa kanya yan eh. Ay, mukha siyang matanda dyan. Ano? Pero naisuot ko na ito ng minsan. At wala namang nagsabing mukha akong matanda rito. Naku, ma'am, baka hindi ka lang nila masyadong napansin. Hindi tulad namin na lagi nakapokus sa inyo. Kung ako sa inyo, ipamigay mo na lang yan, ma'am. Tulad ng dilaw suot mo, oh. Maganda ito, oh. Mas sexy ka pang tingnan. Di ba, Karing? Ha? Pero, parang di naman pang birthday yan. Uy, pamihira ka. Hindi ka pala marunong tumingin. Naku, ma'am, ako ang sundin mo, ha? Ito na lang dilaw ang gamitin mo. Mas cute ka pa dito. Pamigay mo na lang yan, pink, sa akin. Ha? Sige na. Sige. Sige na nga, ipamimigay ko na lang ito. Ayan. At itong dilaw na lang ang gagamitin ko. Ay, Ma'am, itong red, mas maganda kaysa dyan sa dilaw. Mukhang elegante rin, Ma'am. Oh, okay na yun, Karing. Ikaw naman ileleto mo pa si ma'am eh. Maganda ma'am, ito eh. Pwede kayang sa akin mo na lang bigay itong pink. Tulog ka na ba, Yoli? Hindi pa. Bakit? Gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita ko, bago tayo lumabas ng kwarto ni Ma'am kanina, kinuha mo yung
Isang pabango niya. Bakit mo ginawa yun? Ayun? Oo. Hindi naman niya malalaman yun. Marami siyang pabango. Hindi pa rin tama yun. Sana nangingi ka na lang, gaya ng paghingi mo dun sa damit na pink. Kaso, nagsinungaling ka kay ma'am. Hindi naman talaga siya mukhang matanda sa damit na yun eh. Hindi, binula ko lang siya. Para-paraan yun. Para makuha ko yung gusto ko. Hindi naman kabawasan sa kanya ang damit na yun eh. Pero yun Kari, eh. umayong ka na lang sa akin, ha? Para magkasundo tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa ibang bagay. Ah, napasyal ka rin. Ay, opo, Sir Fernando. Dadalawin ko po sana ang pinsan ko. Umuwi siya sa probinsya niyo. Kaninang umaga pa. Ganun po ba? Naku, hindi pala kami magkikita. Ay, di bale. Samahan mo na lang ako magmerienda rito. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Ay, salamat po, Sir. Kumusta naman ang trabaho mo sa kapatid ko? Okay naman po. Mabait po sina Sir Jonathan at Ma'am Jamie. Parang hindi po kasambahay kung itrato kami ni Yoli. Sabi ko naman sa iyo, mabait ang kapatid at pamangkin ko eh. Si Yoli, kumusta naman ang trabaho niya? Ho? No? Bakit hindi ka makasagot? May problema ka ba kay Yoli? Siguro nga po, Sir. Dapat sabihin ko to sa inyo. Kasi baka may iba pa siyang gawin at ako ang mapagbintangan. Ginawa niya yun sa aking anak? Yun ang sinabi ni Karing Jonathan. Pero, wala namang napabanggit si Jamie sa akin na may problema siya kay Yoli. O kaya may nawawala sa kanya. Mabait ang anak mo. Mari hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. O kaya naman, maaari ding hindi niya yun napupuna. Maaari ding naaawa sa kay Yoli, kaya nagpapaubayan na lang ang pamangkin ko. Hindi tama ito. Hindi dapat niloloko ng babaeng iyon ng anak ko. Huwag hindi siya nakakakita. Lolokohin niya ang anak ko. Kakausapin kong yun. Mas mainam kung si Jamie ang kakausapin mo. Hulihin mo sa akto si Yoli at saka mo siya paalisin. Hindi dapat pinagtatagal ang ganong kasambahay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sige, sasama ako sa iyo, Eleno. Wala naman akong gagawin ngayon sa office. Eli naman, cousin. Kasar ka naman eh. Alam mo namang, I don't like my name, ano? O sige na nga. Ellen na akong Ellen. Wait lang ha. Isusuot ko lang yung paborito kong hikaw at go na tayo. Sabi na nga eh, gugustuhin mong magpunta sa concert na iyon. Ay, hindi. Hindi maaaring mawala dito yun. Ang alintay. Yung paborito kong hikaw. May sentimental value sa akin yun, Ellen. Yun ang huling birthday gift sa akin ni Mommy bago siya mamatay. Naku, hindi ako kasi na. Hindi ako klepto. Naulang din ako nag-enter dito sa room mo. And never ako nag-touch sa mga gamit mo, Day. Alam ko naman na hindi mo ugali ang kumuha ng hindi sa'yo. Sandali. Kailan mo ba huling binuksan ang lalagyan ng alahas mo? Nung makalawa. At nandito pa yung hikaw na yun. At sino naman sa mga kasama mo rito ang madalas na pumasok sa kwarto mo? Si Yoli. Malamang siya na naman ang kumuha. Ano naman?
Hingin? Dati niya nang ginagawa yun sa iyo? Ilang beses na niya akong nakuhanan ng pera, Ellen. Maging mga papango at mga damit. Oh my God, Cousin! At hinayaan mo lang yun? Ayoko kasing problema pa si Daddy sa pagpapalit ng kasambahay namin. Isa pa, tiyak naman hindi aaminin yun ni Yoli pag kinumpronta ko siya. Kahit na. Dapat ipaalam mo pa rin ito kay Tito Jonathan. Sa ginawa mong hindi pagkipo, lalo lang aapuso ang katulong niyo. Kasi, sabihin mo na ito sa daddy mo. Alahas na ang kinuha sa iyo. Sir, hindi po ako. Hindi ko po galing magnakaw. Maniwala kayo. Alam mo, hindi ko rin po galing magnakaw, sir. 3 months na po ako dito sa inyo. Bago dumating si Karing, wala naman pong problema, di ba? Walang reklamo sa akin, si Ma'am Jamie. Teka lang. Parang pinagbibintangan mo ako, Yoli, ha? Ay, sinasabi ko lang naman yung mga nangyari. Tama na, huwag na kayo magtalo, ha? Nagpatawag na ako ng barangay. Oh, Sila ang tutulong sa akin na maghalughog ng mga gamit niyo. pero Sir Jonathan, baka naman po kung saan lang nailagay ni Ma'am Jamie yung alahas niya. Ay, sana po, hindi na kayo nagpatawag ng barangay. Tayo na lang po maghanap. Mabuti yan. Oh, Para may testigo kami. At kapag napatunayan kung isa sa inyo ang kumuha, Sir, kakasuhan ko. tawarin niyo po ako, Ma'am Jamie. Kailangan ko lang po talaga ng pera, kaya ako nagawang kunin ng haircut niyo. Sinungaling ka. Ilang beses mo na ako ninakawan ng pera. Pinagpasensyahan kita. Maging sa mga damit at pabango ko, bumuha ka. Abo po. Akala mo siguro, dahil hindi ako kumikibo, hindi ko alam. Yoli, bulag lang ako. Pero hindi ako tanga. Kabisado ko ang mga gamit ko. Pero sobra ka na. Alahas ko na ang kinuha mo. Ma'am, sorry po talaga. Sorry. Alam mo, Yoli, pasalamat ka. At hindi ka na pinakasuhan ng aking anak. Pero, aalis ka na dito. Ngayon din. Anak, malungkot ka. Bakit? Nasasaktan lang po ako, Daddy. Dahil ginagamit ang kapansanan ko para maloko po ako ng tao. Anak, may kapansanan man o wala, nagiging biktima rin ng mga magnanakaw at mga manluloko. Anak, pagsubok lamang ito sa iyo. At sana, huwag ipanghina ng loob mo ang pangyayaring yun. Tama si Daddy. Hindi ako dapat manghina dahil sa pangyayaring yun. Nakahanap din naman kami ng kapalit ni Yoli sa tulong na rin ni Tito Fernando at ng mabait naming kasambahay na si Karing. Gusto ko lang po sanang kausapin sa pamamagitan ng inyong dula ang mga nakikinig ngayon. Sana po maging tapat kayo sa inyong mga amo. May nakakakita man sa inyo o wala, at maging anuman ang kanilang kalagayan. Ako po si Jamie, at ito ang aking buhay. Mahalaga ang may maayos na trabaho. Kaya sana pag-ingatan natin ito.
mga nagsiganap, Julie Gaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na JV. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Helma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Ako'y isang kabataan na namulat ng maaga sa kahirapan ng buhay. Simple lamang ang aking pangarap, ang umasenso at maiangat ang kabuhayan ng aking pamilya. Paano ko po yun magagawa? Ito po ang aking buhay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Meron mo 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Tay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin ito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate, pabili rin po. Dalawa po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano po ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mong mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral. Para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay, ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. O, eto. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa
walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O siya, sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bart, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag-alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna dun sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bart. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mo makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ay, ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sila kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay! Salamat sa Diyos! Buhay kayo! Gapay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Nay! Gagaling din ako. Ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Po. Huminto ka muna sa pag-aaral. Ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po.
Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Opo. Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw niyo na yung kanang paa niyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko doon sa Kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy, Hindi na natin mababayaran lahat yun. ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo ba maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mong maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, ito palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Total, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Ito ang eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti
At hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po. Hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, kumusta ka na? Ay, eto po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Ay, anak ko. Meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko. At saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan! Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Opo. Ang laking halaga nito, anak! Sobra-sobra po yan sa magkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, siya nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Balang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan sa layuning kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Kevin. Isa akong mahusay na accountant. Nagtatrabaho ko noon sa isang malaking company. Bukod sa kita ko doon, may iba pa akong kita. Kaya naman, sunod ang layo ko. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Eto ang usapan natin, Kevin. At tulad ng pangako ko, may dagdag yan. Thanks, Boss Lambert. Iba talaga kayo. Marunong tumupad sa pangako. Dahil hindi ka lang magaling na accountant. Masunurin pa. Kaya naman, dapat kang bigyan ng premyo.
Ay, dito ka na mag-dinner, ha? Pagkatapos natin kumain, tuloy natin ang inuman. Anak, tinanghali ka na ng gising. Oh, hindi ka na naman makakapasok sa office niyo niya. Walang problema doon, Nay. Si Boss Lambert naman ang kainuman ko kagabi. Kaya walang problema. Pero mag-half day ako. Sayang din ang sweldo ko eh. Sana naman, anak. Bawas-bawasan mo ng paglalasing mo. Abay, hindi maganda sa kalusugan ng tao ang labis na alak. Nay, kaya ko sarili ko. Siya nga ho pala. Mamaya, gagabihin uli ako ha. Oh, bakit na naman? Dadaan ho ako sa pinagagawa kong magiging bahay namin ni Grace. Ano ka mo, Kevin? May ipapakilala sa'yo si Boss Lumber? Oo, Ramil. Magpapadoktor din ang financial records niya. Kaya, may dagdag income na naman ako. Pupuntahan ko nga siya mamaya eh. Wala na naman pala akong coaching masasabayan mamayang uwian. Pasensya na, Tol. Okay lang yun. Sanay naman ako mag-commute eh. Si Grace nga, hindi ko rin masusundo eh. Di bale, babawi na lang ako sa kanya next time. Uunahin ko muna tong pagkakaperahan. Pero pare, tayong kaibigan lang ha. Ingat ka rin sa ginagawa mo. Kasi pag sumabit ka dyan, masisira na ang propesyon mo. Baka makulong ka pa. Masyado yatang malaking ibinigay niyo sa akin, Ma'am Violeta. Ganon talaga ako, Kevin. Basta gusto ko yung trabaho ng tao. Salamat po, Ma'am Violeta. Oh, pwede pa. Stop calling me Ma'am Violeta. Violi na lang. Di pa naman ako matanda, di ba? Oo, parang magkasing edad nga lang tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Kevin. Sa BIR ka lang nagsisinungaling, pero sa akin, hindi. At dahil dyan, meron pa akong isang premyo sa'yo. Really, Violi? But, let's drink first. Bago yun. Ano? May nangyari sa inyo ng kliyente mo? Oo, Ramil. Pero wala kaming relasyon. Ang labo naman. May nangyari sa inyo pero wala kayong relasyon. Hindi ko naman siya mahal eh. Pareho lang kaming lasing. Kaya nangyaring bagay na yun. At dahil bibigyan din niya ako ng mga kliyente, sinasakyan ko na lang ang mga trip niya. Eh paano si Grace? Si Grace, siya ang talagang girlfriend ko. Ang mahal pakakasalan ko. Kaya hindi niya dapat malaman ang paglalaro namin ni Violeta. Wow! Ang sarap mag-drive ng walang traffic. Lalo na't ganito kagandang kotseng gamit ko. Eddie, sa'yo na ito. Ha? Talaga, Violi? Yes, so sabi. Basta ba, lagi mo akong ito-drive. Sure, anytime. Gusto mo, dalasan pa natin eh. Oh, Kevin, yung preno mo! Mababangga tayo! Kevin? Kevin? Salamat. Ligtas ka na. Grace, bakit madilim? Bakit hindi kita makita? Huwag ka sanang mabibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari sa mga mata ko? Ano? Na-damage ang mga mata mo sa pagkaka-aksidente ninyo ng babaeng kasama mo. Kaya ano? Sabihin mo. Kaya nabulag ka. Hindi. Ayoko mabulag. Ayoko. Nasa Sinay.
Bakit kayo pumayag na bulagin nila ako? Wala kayong kwenta! Kami pa ba, Kevin? Kami pa ba ang walang kwenta? Kami na talaga nagmamahal sa'yo? Sa kabila ng mga pagkakamali mo? Grace, Akala mo siguro hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng Violeta na yon. Maging ang pagpapabayad mo sa mga gustong dayain ang financial records ng kanilang kumpanya. alam mo yun. Oo, alam ko. Dahil may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Pero hindi kita sinumatan. Dahil ang hinihintay ko ay ang pagbabago mo. Grace, pag-iusap. Patawarin mo ko. Huwag mo akong iiwan. Mahal kita. At kailangan kita. Magandang araw po, Nanay Mirna. Oh, Grace, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka, oh. Salamat po, Nanay Mirna. Oh, ano? Kumusta lakad mo? May maganda po akong balita. Ha? Nakahanap na po kami ng Cornea na pwede kay Kevin. Ibig bang sabihin? Makakakita na uli si Kevin ko? Opo, Nanay Mirna. Salamat, Diyos ko. Sana nga lang, kapag nakakita na siya uli, talagang magbago na siya. Pangalawang buhay na ito ng anak ko. At naniniwala ako na hindi niya ito sasayangin. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kumusta ka na, Kevin? Eto, nabubuhay pa rin sa dilim. Pare, pansamantala lang naman daw yan. Kapag may nakita ng Cornelia na pwede sa'yo, makakakita ka uli. Kahit na, ang hirap pa rin. Yung bang wala kang nakikita kahit ano. Isipin ko lang na habang buhay akong ganito, hindi ko kaya. Ngayon ko pinagsisisihan ng masama kong ginagawa noon, Camille. Pare, magpakatatag ka lang. Ano nga palang nangyari kay Violeta? Sabi ni Boss Lambert, nung dumalaw siya, nakalabas na raw ng hospital si Pioli. Hindi ka man lang dinalaw dito? Oo, pero mabuti na rin yun. Dahil talagang wala na akong balak na ituloy ang namamagitan sa amin. Kahit sa office natin, Ramil, magre-resign na rin ako. Para talagang makapagbago. Ngayon, Kevin, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Doktor, kinakabahan ako eh. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Doktor, Oh, anong masasabi mo? nakakakita na uli ako, Dok. Salamat sa inyo. Totoo, anak. Opo, Inay. Salamat po, Diyos ko. Grace, Inay, salamat sa inyong pagtitiyaga. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Grace. Umaasa ako, Kevin. Tutuparin mo ang pangako mo. Oo, Grace. Hindi ko nasasayangin ang buhay at mga matang ibinigay ng Diyos sa akin. Pinapalo tayo ng Diyos upang tawagin ang ating pansin, upang ituwid tayo
sa ating mga pagkakamali. At itong ginawa niya sa akin. Sana po inyong naibigyan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako, si Kevin, isang CPA, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. Dalawa lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni Inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni Inay upang mabuhay kami. Naku! Nakakainis naman, oh! Kung kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda, at saka naman umulan ng malakas. Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan, malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ng kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan rito. Hindi bali matagalan ako sa pagluloko. Huwag lang tayong malugi. Napakainit naman ang araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako. Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suma, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Wena! Ay, Naga muna sandali! ay, mga Nestor! Kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige. Bibilin ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dulor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ko. Kaya nga gusto namin umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. O sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadalhin ko na lang po sa inyo bukas. Wena, kumusta ka na? Eto, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Saswertehin ka rin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kanina. Pinaluto ng tatay at nanay mo. Salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay na sana eh. Pero ngayon hindi na. Oh, Shane,
Ha? Huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro, ah. Ah, Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. kasi... At ang tagal, ha? Tapos, ang tagal din, bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko, ha? Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo ng tindero na yan. Yung pala ang nangyari kaya malungkot ka. Silosa pala ang nobya ng kababata mo. Eh kasi naman na eh. Binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? May mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. At tinangsigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaangat sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Paano po ba tayo luluwag? Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap ko. Hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin sa kagaspan ng ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay, Ang sweet naman! Ariel ang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba eh. May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat eh. At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba kayo umamin? Eh, huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ay, to! Pinapahiya ka na luwa ka dito. Shane! Ano? Hindi mo siya dapat sinampal. Nakakaya ginawa mo. Hindi na sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalpuhin ko pa siya. Halika na nga. Uwi na tayo. Halika. Halika. Anak, hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Nobe mo pa lang siya pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po, Itay, madalas na kami mag-away sa Maynila. Dahil po sa ugali niya yun. Aba, naku, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo? Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ng malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ang mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito.
Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ay, ang ibig kong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin. Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ang asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Wena, patawarin mo ako ha kasi pinagsulosan kita. Pero hindi naman dapat. Naging maati at mapangmatas ako. Pero pareho lang naman ang mga magulang natin ni dating mga bilanggo, ang mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mamatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamali mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Eh, nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane, best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susana Villegas, Ginel Benabin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagita na ako, marami nang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una akala ko simpleng biro lang, pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis na pawis ka. Ano kang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? Ano? Sakit sa
sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi! Alin pala? Ito nga! Itong puso ko! Masakit ang puso mo? Bakit? Kasi ayaw sa akin ng crush ko. Ha? Tapos, sinabihan niya pa ako na ang kapal daw na mukha ko magka-crush sa kanya. Kaya tumatawa ko raw para raw ako balyena. Ano? Paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy? Bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga itong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Aray ko, ang dali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rito sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na yung tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap magpapayat. Kung alam ko lang talaga. Ulitin ko, Michelle. Hindi na susukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahin ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga na ngayon? 45 kilograms na lang ako, ma. Michelle, anak, punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant, pa. Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi isang taon na nag-graduate na ako sa college. Hindi maaari magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto ko turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy! Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano rin ba ako nagkagusto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo. Para akong drum? Oo nga. Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo. Paano mo nasisig mo na sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Eh, totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyang kalaki. Ngayon, ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka ng kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo iwan, Billy! Ano ba? Ay, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy, huwag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na, teka na nga. Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba? Malilate na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Eh kasi, si Billy nakipag-break sa akin. Nagtaba-taba ako raw. Para na daw akong drug. Ano?
tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba, 60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo, 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo. Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unti bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? Pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha. Salve. Kain kayo doon sa loob. Pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman. Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, Ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Halika. Pinorward dito sa akin nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na seaman. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin nga po. Ito ang picture mo. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun! Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, Ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron akong mga kapintasan, maganda ako. At mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle. At ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Mga nagsiganap,
Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Janelle Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.